Minsan ba nakakaramdam ka ng lungkot, pagkabalisa, pag-aalala o depresyon? Kung isa ka sa mga taong nakakaranas nito at may kakilala kang ganito ang pinagdadaanan, panoorin mo ang video na ito. Ayon sa World Health Organization, mahigit 280 milyong tao sa buong mundo ang nakakaranas ng depresyon. Ibig sabihin, hindi ito bihira at hindi ka nag-iisa kung ito ay na-experience mo. Maaaring maranasan ito ng kahit sino at kahit anong edad, bata, teenagers, matanda, at kahit mga senior citizens. Ang depresyon ay isang mental illness o karamdaman ng isip na nagdudulot ng matagal at matinding kalungkutan, kawalan ng gana at panghihina ng loob. Inaatake nito ang iyong isipan na nakakaapekto sa iyong mga iniisip, damdamin at kilos. At kapag hindi naagapan, maaari itong maging delikado, lalo na kung nauuwi sa suicidal thoughts or behaviors. Ano ang lunas o solusyon sa depresyon? Una, humingi ng profesional na tulong. Katulad ng ibang sakit, kailangan din ng depresyon ng tamang pangangalaga. Mahalaga ang pagpunta sa doktor o mental health professional para sa wastong assessment, therapy at kinakailangan gamot. Pangalawa, labanan ng negative thoughts. Kapag may depresyon, naaapektuhan nito ang paraan ng pag-iisip. Madalas, bigla na lang pumapasok sa isipan ang mga negative thoughts tulad ng wala akong silbi, wala nang pag-asa, wala nang nagmamahal sa akin, mas mabuti pang wala na lang ako. Kailangan labanan mo ito. Sa halip na isipin mo ang mga negatibong bagay, ang isipin mo ay positive at magandang bagay. Sa Biblia, sa Philippians chapter 4 verse 8, sinasabi dito kung paano dapat tayo mag-isip. Sa wakas, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na totoo, ang lahat ng mga bagay na kagalang-galang, ang matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ang mga bagay na ito ang isipin nyo. Huwag mong hayaan ng mga negative thoughts ang magdikta ng nararamdaman mo. Huwag mong panatilihin ito ng matagal sa iyong isipan o masyadong isipin. Tandaan mo na ikaw ang may kontrol sa iyong isipan. God give you authority and control over your mind. The more you allow na mapuno ng mga negatibong bagay ang iyong isipan, the more na maaapektuhan niyan ang iyong damdamin, puso, at kilos. Sa Proverbs chapter 23 verse 7, for as he think in his heart, so is he. Sapagkat kung ano ang iniisip ng isang tao, siya rin ang nagiging. Number 3, learn to let go and surrender it all to God. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sinasabi dito na give all your worries and anxiety to God because He cares for you. Kailangan mong matutunan na mag-let go o mag-surrender ng lahat ng pain, burden at mga bagay that makes you worries. Mga personal na problema, trabaho, school, pamilya, o kahit lahat ng emosyon mo. I-surrender mo sa Kanya because God cares for you. Kapag natutunan mong isurrender sa Diyos ang lahat, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kapag nagtitiwala ka na kasama mo siya sa lahat ng iyong pinagdadaanan at siya ang iyong helper, tutulungan ka niya na malampasan ang lahat. Sabi rin sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Number 4, continue to pray, read, and meditate God's Word daily. Maaaring bumalik ang depresyon kahit na overcome mo na ito. Ito ang tinatawag na relapse. Maaari pa rin maapektuhan ang iyong mental health ng stress, mga pangyayari sa buhay, o iba pang emosyonal na issue na maaaring mag-trigger ng depression. Kaya dapat nating ipagpatuloy ang pagdarasal, pagbabasa, at pag-meditate ng salita ng Diyos.
Ito ang magpapalakas sa ating mental at spiritual upang mapagtagumpayan ang kahit anong pagsubok sa buhay. Sinasabi sa Psalms chapter 1 verse 23, "Mapalad ang taong ang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. Siya ay nagmumuni-muni araw at gabi, parang punong kahoy na itinanim malapit sa daluyan ng tubig na namumunga sa takdang panahon. At ang mga dahon nito ay hindi namamatay. Sa lahat ng ginagawa niya, siya ay magtatagumpay." Ang salita ng Diyos ang magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa bawat pagsubok ng buhay at ang Diyos ang iyong magiging sanggalang, lakas at tanggulan sa lahat ng oras. Kaya kung mayroon kang kakilala na nade-depress, nalulungkot at nag-aalala, i-share mong video ito sa kanila.